tayo makisalo sa lamesa ng Diyos. Grasya niya'y handa na, magalak at magsaya. Ito na ang araw, gawa ng Panginoon. Mawit ng masaya, purihin ang Diyos. Magtipon tayo, makisalo sa lamesa ng Diyos. Grasya niya'y handa na, magalak at magsaya. Lamesa ng Diyos, magalak at masaya. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. May napakagandang kasabihan. It says that through the eyes of gratitude, you will see everything in life as a miracle. Mga kapatid, ikaw ba ay nalulungkot ngayon? Ikaw ba ay napapagod? Ikaw ba ay malapit ng sumuko? Hingin natin sa banal na misang ito ang grasya na maging mapagpasalamat sa Diyos para makita natin ang lahat sa ating buhay ay pagpapala, isang himala galing sa Diyos. Naway ipahayag natin muli ang ating Panginoong Hesukristo bilang ating Diyos na pinagmumulan ng ating buhay at lakas sa mga maraming beses na kung saan nauna pa tayong nagreklamo, nagalit tayo, naghinanakit. Hingin natin muli ang awa at pagpapatawad ng Diyos para tayo ay makitang karapat dapat makatanggap sa mga banal na misteryo. Inaamin ko Sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa at sa aking pagkukulang, kaya'y sinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. kaawaan tayo na makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, para mo ng awa, ilayo sa amin araw-araw ang lahat ng mga sumasalungat sa amin at humahadlang, upang ang aming buong katauhan ay magkaroon ng kalayaan para pusang sundin ang iyong kalooban. Sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo kay Tito. Pinakamamahal, palalahanin mo silang pasakop sa mga pinuno at mga may kapangyarihan. Sundin ang mga ito at maging handa sa paggawa ng mabuti. Pagbawalan mo silang magsalita ng masama kanino man. Kailangan maunawain sila, mahinaon at maibigin sa kapayapaan. Nung una, tayo'y nalihis ng landas dahil sa ating kamangmangan at katigasan ng ulo. Naging alipin tayo ng sariling damdamin at lahat ng uri ng kalayawan. Naghari sa atin ang masamang isipan at pagkainggit. Tayo'y kinapuotan ng iba
at sila'y kinapotan din natin. Ngunit nang mahayag ang kagandahang loob at pag-ibig ng Diyos na ating tagapagligtas, tayo'y iniligtas niya. Natamo natin ito hindi dahil sa ating mabubuting gawa, kundi dahil sa kanyang habag sa atin. Naligtas tayo at ipinanganak na muli sa Espiritu Santo na siyang luminis at nagbigay ng bagong buhay sa atin. Sa pamamagitan ng ating tagapagligtas na si Jesucristo, ibinubuhos sa atin ng Diyos ang Espiritu Santo upang tayo'y pabanalin ng kanyang pag-ibig at kamtan natin ang buhay na ating inaasahan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Pastol ko'y Panginoong Diyos, hindi ako magdarahop. Paskol ko'y Panginoong Diyos, hindi ako magdaraho. Panginooy aking pastol, hindi ako magkukulang. Ako'y pinahihimlay sa mainam na pastulan. At inakay niya ako sa tahimik na batisan. Binibigyan niya ako niyong bagong kalakasan. Pastol ko'y Panginoong Diyos, hindi ako magdarao. At sangayon sa pangako niya, kanyang binitawan. Sa matuwid na landasi, dun ako inakay. Kahit ng daan iyong tumatahak sa karimlan, hindi ako matatakot. Pagkat ika'y kaagapay, ang tungkod mo at pamalo, ang gabay ko at sanggalang. Pastol ko'y Panginoong Diyos, hindi ako magdaraho. Sa harapan ng lingkod mo, ikaw ay may handang dulang. Ito yung ginagawang nakikita ng kaaway. Nalulugod ka sa akin, na ulo ko ay langisan, at pati na ang kalis ko ay yung pinaaapaw. Pastol ko'y Panginoong Diyos, hindi ako magdaraho. Tunay na ang pag-ibig mo, ang iyong kabutihan. Sa saakit tataglayin habang ako'y nabubuhay. Doon ako sa templo mo, lalagi at mananahan. Pastol ko'y Panginoong Diyos, hindi ako magdaraho. Alleluia, 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 alleluia. Ang Diyos Ama'y naghahangad, lagi tayong pasalamat, kaisa ng kanyang anak. Alleluia, alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Sa paglalakbay ni Jesus patungong Jerusalem, nagdaan siya sa hangganan ng Samaria at Galilea. Nang papasok na siya sa isang nayon, siya'y sinalubong ng 10 ketongin. Tumigil sila sa malayo-layo at humiyaw. Sabi, Jesus, Panginoon, mahabag po kayo sa amin. Nang makita sila, ay sinabi niya, humayo kayo at pakita sa mga saserdote. At samantalang sila'y naglalakad, gumaling sila. Nang mapuna ng isa na siya'y magaling na, nagbalik siyang sumisigaw ng papuri sa Diyos. Nagpatira pa siya sa paanan ni Jesus at nagpasalamat. Ang tanong, ang taong ito ay Samaritano. Hindi ba 10 ang gumaling? Tanong ni Jesus. Nasaan ang 9? Wala bang nagbalik at nagpuri sa Diyos kung hindi ang dayuhang ito? Sabi sa kanya ni Jesus, tumindig ka at humayo sa iyong paglalakad. Pinagaling ka dahil sa iyong
pananalig. Mga kapatid, ang mabuting balita ng ating Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Magandang araw po muli sa inyong lahat. Magandang araw po, Father. Narinig po natin sa ating nabasang ebanghelyo ang kwento tungkol sa 10 taong may ketong at kung paano sila pinagaling ng ating Panginoon. Hindi lang sila basta't gumaling, kung hindi sila'y pinagaling ni Jesus. Ang sakit pong ketong nung panahon ni Jesus ay isang malalang sakit. Wala pa pong gamot nung panahon ng ating Panginoon. At ang sakit na ketong ay inuugnay ng mga Hudyo sa kasalanan. Ang paniwala ng mga Hudyo na dahil sa iyong kasalanan o dahil sa kasalanan ng iyong mga magulang o ninuno, ito ay ang parusa ng Panginoon sa iyo, kaya binigyan ka ng sakit na ketong. Nung unang panahon, mahirap gamutin ang ketong. Tanging ang Diyos lang ang nakikitang pag-asa o gamot ng mga tao para mawala ang sakit na ito. Pero ngayong panahon natin, may gamot na. Leprosy today is already a curable disease. Pero maaaring kaya na nating pagalangin ang sakit na ketong. Pero marami pa rin ang mga taong may sakit sa kasalanan. Maaaring kaya na nating mapagaling ang sakit na ketong. Pero marami pa ring mga sakit na mahirap pagalingin. Marami pa ring sakit ang hinahanapan natin ng lunas. Ang napakahirap gamutin. Marami po dyan, alam ko, marami po sa inyo, mga nagsisimba natin online, nagpapadasal sa akin dahil merong cancer, may sakit sa bato, may sakit sa puso, na stroke, na atake, may diabetes, arthritis, at marami pa. Kahit na meron na tayong gamot, kahit na magagaling na mga doktor, kahit na ang gaganda na ng mga gamit natin para pagalingin ang mga taong may sakit, alam natin, tanging ang Diyos lang ang makakapagpagaling at makakatulong sa atin. At maaaring wala nang sakit na ketong ngayon, pero marami sa inyo, alam ko, balot na balot sa problema. Maraming pinagdadaan ng mga pagsubok. Ang tanong, paano ba gumaling ang mga taong may ketong sa ating nabasang ebanghelyo? Para sa gayon, pag natuto tayo, malalaman din natin ang sagot. Paano natin haharapin ang ating mga sakit, ang ating mga problema, at ang ating mga pagkukulang o kasalanan sa buhay. May dalawa po tayong pwedeng matutunan dito sa kwento ng 10 ketongin at kung paano sila pinagaling ng ating Panginoong Hesukristo. Una, nagpatulong sila kay Jesus at tinawag daw siyang Panginoon. That is a very special detail in the gospel. Go back to the gospel. The lepers did not only call Jesus, but the lepers called him Master. Ang sabi nila, habang humiiyaw sila, Jesus, Panginoon, mahabag po kayo sa amin. Look at that. They called Jesus, but they also called him Master. Hindi lang po basta't nagpatulong ang mga may ketong kay Jesus, kung hindi tinawag nila, pinahayag nilang kanilang pananampalataya sa Kanya bilang Panginoon. Opo, marami sa atin, tinatawag si Jesus bilang tagapagligtas. We know and we profess Jesus as our Savior. Pero hindi po lahat ng tumatawag sa ating Panginoon bilang tagapagligtas ay tinuturing siyang Panginoon. Si Jesus na mismo ang nagsabi at nagturo sa atin yan, kung matatandaan nyo. Anong sabi ni Jesus? Not everybody who calls me, Lord, Lord, will enter the kingdom of heaven. Hanggat hindi mo tinuturing na Panginoon si Jesus, hindi ka lubusang matutulungan sa iyong sakit, sa iyong problema. It is good to ask ourselves, do I consider Jesus really as my master? Si Jesus ba talaga ang Panginoon ko? O
O baka meron akong tinuturing na ibang Panginoon sa aking buhay. Aminin natin mga kapatid, marami sa atin, ang Panginoon ay pera. Araw-araw, kagising pa lang natin. Di po ba? Iniisip natin saan ako kukuha ng pera. Kailangan ko ng pera. Paano ako magkakaroon ng pera? Kapatid, yan ang problema ng napakarami sa atin. Inuuna natin ang pera kesa sa Panginoon. Kung uunahin mo ang Panginoon, ang perang yan darating sa iyo. Palaging sinusundan ng tao, una ang pera, pangalawa na lang. O minsan, ang nakakalungkot, huli ang Diyos. Amen? Aminin din po natin mga kapatid, marami sa atin ang Panginoon ay ang cellphone. Ano po ang unang hinahanap nyo, hinahawakan nyo? Pagising nyo pa lang. Di po ba ang iyong cellphone? Marami sa atin, hindi man hinahanap ang asawa. Marami sa inyo, unang tinitignan ng cellphone bago ang kanilang mga anak. Ano ang iyong nararamdaman pag wala ang inyong cellphone? Di ba hindi kayo mapakali? Ang Diyos. Pag wala ang Diyos sa buhay mo, nararamdaman mo din ba yon? Na hindi ka mapakali, na hindi ka kompleto, buti pa ang cellphone, hawak-hawak mo. Pero ang salita ng Diyos, nasaan? Hawak ba natin? Buti pa ang cellphone, palaging nasa isip natin. Pero paano ang Diyos? At ang ating mga minamahal, ang mga tunay na mahalaga dito sa mundo, nasa isip at nasa puso ba natin? Baka naman ang Panginoon din natin ay ang ating trabaho. Sa sobrang busy na natin, wala tayong oras para sa Panginoon at para sa ating mga pamilya. Tandaan niyo po mga kapatid, kahit na gaano kagaling ang isang doktor, si Jesus lang ang makakagamot sa iyo. Amen? Kahit na gaano kayaman o kabait ang boss mo, ang amo mo, si Jesus, ang Diyos lang, ang makakapagpuno sa kailangan mo. Kahit na mababait, mabubuti, supportive ang mga kaibigan mo, tanging si Jesus, ang Diyos lang, ang maaasahan mo sa iyong problema, sa iyong kagipitan. Pag naghahanap ka ng tuwa at galak, ang Diyos lang, si Jesus, ang makakapagbigay niyan sa iyo. If you would confess Jesus as your master, then you will have a more bountiful and beautiful graces in your life. You will have peace, joy, strength, and complete healing. So this is the first secret, my dear friends, to be healed and helped. Please call and profess Jesus, Master, and call Him every day. Pangalawa, magpasalamat tayo palagi sa Diyos. Sa Ebanghelyo, isa lang po sa mga ketongin ang nakapansin na siya'y gumaling. At siya lang po ang bumalik sa ating Panginoon para magpasalamat. Bakit po hindi bumalik yung siyam sa ating Panginoon? Kasi akala nila kung sino po ang mauuna doon sa templo, sila po ang gagaling. Ang nakalimutan nila, tanging si Jesus lang, ang Diyos natin, ang nagpapagaling, ang nagpapabuti, ang nagbibigay ng grasya. Naalaala ko po, pag ako ay nagbibinyag, napakarami po mga bisita, napakarami po na mga bata, na mga magulang. Napapansin ko pagkatapos po ng binyagan, naguunahan po mga magulang, hawak-hawak, yakap-yakap ang mga bata papalabas po ng simbahan. Tataka po ako, parang karera. Nagtanong ako, bakit ba kayo nag-uunahan? Yun po nalaman ko, meron po palang superstition, meron po pala silang nakagisnan, nakasanayan na tradisyon. Paniniwala nila kung sino daw po yung unang makalabas sa mga bata sa simbahan, mangunguna daw siya sa buhay. Tingnan nyo naman po yung pag-iisip na yon. Kinorek ko po. Tinuwid ko yung maling paniniwala nila. Sabi ko, subukan nyo mag-unahan. Yakap-yakap nyo yung mga bata. Baka maaksidente pa kayo. Pag nahulog nyo yan, mauuna mga mukha nila. Kawawa yung bata. Lalaki yan. Pango. Tingnan nyo yung ginagawa nyo. Sabi ko, hindi yan nakakaswerte. Iniisip nyo. Yung ginagawa nyo, yan pang magiging sanhi
ng kasamaan ng bata. Dahil kung gusto nyong talagang pagpalai, ano dapat ang gawin nyo? Palagi tayong lumapit sa Diyos. At yan po ang ginawa nitong dayuhan, nitong Samaritanong may ketong. Bumalik siya, lumapit siya kay Jesus. Kinatuwa ni Jesus ang pasasalamat nitong lalaki. Kaya sinabi ni Jesus sa kanya, pinagaling ka ng iyong pananalig. The faith that saved the leper was seen in his gratitude and thanksgiving. Do you want also to be helped and to be healed? Then have faith. How to have faith? Start by being grateful. Because your gratefulness is a sign of your faith in God. Pag palagi ka nagpapasalamat sa Diyos, kahit na wala pa, kahit na hindi mo pa nakikita, pinapatunayan mo sa Diyos, malakas, matibay, at malalim ang iyong pananampalataya sa Kanya. At pag meron kang pananampalataya, sabi ng ating Panginoon, kahit na singliit lang ng buto ng mustasa, makakagawa ka ng mga himala, milagro, at kababalaghan sa iyong buhay. Your gratefulness is a sign of your faith in God. Nakapagpapagaling, hindi lang ang ating pananampalataya, pero kundi lalong-lalo na ang ating pasasalamat sa Diyos. Sabi po ng mga scientifico, ang pasasalamat daw po ay nakakatulong para bumuti ang kalagayan ng isang tao. Scientists have discovered that, have found that gratitude is the characteristic that gives us our overall well-being as people, as a person. Kaya, sabi din po ng mga psychologists that gratitude is our free antidepressant. Yan, nalulungkot ka, pasalamat ka, sasaya ka. May sakit ka, nahihirapan ka, daming kirot sa iyong katawan. Pasalamat ka, gagaling ka. Sumasakit ang iyong ulo, nag-aalala ka, natatakot ka, marami kang iniisip. Stop ka muna. Pasalamat ka. Magkakaroon ka ng kapayapaan sa iyong kaisipan, sa iyong puso. Ang marunong magpasalamat ay masaya, payapa, at lumulusog ang kanilang pangangatawan. So, the more that you become grateful, the more that you will experience and feel great in your life. Kahit po pasasalamat lang ang ating dasalin sa maghapon, sapat na po yan. Kinatutuwa yan ng Diyos. Kaya magpasalamat ka sa Diyos. Kung gusto mong magbago ang iyong buhay, kung gusto mong bumuti ang iyong kaisipan, ang iyong puso, ang iyong kaluluwa. Kaya nga po mga kapatid, magdasal po tayo sa banal na misa. Naway palagi nating ipahayag si Jesus bilang ang ating Panginoon. Palagi tayong magpasalamat sa Diyos para gumaling tayo sa ating mga sakit, para mabigyan ng kasagutan ang ating mga problema, at para mapatawad ang ating mga kakulangan at kasalanan ngayon at magpakailanman. Amen. Amen. Labis na mapagbigay ng biyaya, kagalingan at kapatawaran ng Panginoon. Subalit, ipinagwawalang bahala natin ang mga ito. Nakalimutan natin siyang pasalamatan. Dalhin natin ang ating mga panalangin sa Kanya sa diwa ng pasasalamat. Ating sabihin, Panginoon, dinggin mo kami. Panginoon, dinggin mo kami. Ang simbahan sa lupa naway patuloy na hilumin. Sa kapangyarihan ng Espiritu Santo, ang mga may wasak na buhay. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo kami. Atin nawang purihin at pasalamatan ng Diyos sa mga biyaya ng buhay, pananampalataya, kalusugan, kaligayahan at alab ng pagmamahalan ng pamilya, kaibigan at komunidad. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo kami. Tayo naway laging magpasalamat sa lahat ng aspeto ng ating buhay para sa pag-ibig na ibinuo sa atin ng Diyos noong ang kininya tayo bilang kanyang mga anak. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo kami. Sa katahimikan po ng ating puso, banggitin din natin sa Diyos ang ating mga personal na pangangailangan.
Ama naming Diyos, pinasasalamatan ka namin para sa aming mga buhay at sa bagong buhay ng iyong pinagkaloob sa amin. Sa pamamagitan ni Kristo, aming Panginoon. Amen. We gather today in your house. We kneel down and pray. We ask for your mercy as we open our hearts to receive your forgiveness, O Lord. Lord, we lift up to you all these gifts we offer for your glory. We will eat this living bread. We will drink this saving cup and feel your presence, O Lord. As we offer this bread and as we bring you this wine, bless them, Lord Jesus. Feed us now, give us life. Send us your Spirit, the source of our lives, and together we will serve you with love. Nalangin kayo mga kapatid, para ang ating mga paghahain ay galugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan at sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, kalugdan mo ang paghahain ng mga nagtitipon dito upang ang aming ginaganap na pag-aalay ng sarili ng anak mo ay aming pakinabangan sa kanyang pamamagitan kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Itaas sa Diyos sa inyong mga puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga marapat ikaw ang aming pasalamatan. Ikinalulugod mong likhain ang sanlibutan na iyong pinagbabago at idinarangal sa pamamagitan ng iyong anak na kinalulugdan. Kaya't utang na loob ng iyong tinatangi at ang mga banal na kapiling mo lagi, ang iyong paggiliw at pagkakandili. Kaya kaisa na mga anghel ang sisiawit ng papuri sa iyo. Nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Hosana, Hosana, sa kaitaasan, pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. Hosana, Hosana, sa kaitaasan. Hosana, Hosana, sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukalan tanang kabanalan. Kaya't sa pamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito, upang para sa amin maging katawan at dugo
ng aming Panginoong Heso Kristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, inawakan niyang tinapay, pinasalamatan kanya. Pinaghati-hati niya yon, inabot sa kanya malagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayon din naman na matapos ang hapunan, hinawakan niyang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Inabot niyang kalis sa kanyang maalagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggan tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ipagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin." Ang misteryo ng pananampalataya. Aming ipinahayag na namatay ang iyong anak, nabuhay bilang Mesiyas at magbabalik sa wakas para mahayag sa lahat. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay, muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tinialay namin sa iyong tinapay nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kami magsalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mong iyong simbahan, laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaisa ni Francesco ang aming Papa, Florentino aming Arsobispo, at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang aming mga kapatid na nahimlay, may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayon din naman lahat ng mga pumanaw, kawan mo't sila't patuloyin sa iyong kalibanagan. Kawan mo't pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng Mahal na Birhen Maria, Ina ng Diyos. Kaisa ni San Jose, ang kanyang maluwalhating esposo. Kaisa ng mga banal mong apostol, lahat ng mga santo na namuhay dito sa daigdig na kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak, aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Ama, makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen, amen, amen. Sa nakakagaling na utos sa turo ni Jesus sa Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ang lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa. Para ng sa langit, bigyan mo kami ngayon ng
Hinihiling namin kami, Adyas, sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, ilayo sa lahat ng kapamakan, samantalang aming pinanabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesu Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan, ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesu Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumainyo rin. Magbigayan po tayo ng kapayapaan sa bawat isa. Pisuyo niyo po, kapayapaan po sa inyong lahat. Cordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Maawa ka sa amin. Cordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Maawa ka sa amin. Cordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Mga kapatid, naririto ang ating Panginoong Jesucristo, ang Kordero ng Diyos. Siyang nag-aalis na mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad tayong lumalapit sa piging ng Kordero. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, tinatanaw naming utang na loob, ang banal na pakikinabang, at niluluhog namin ng Espiritu Santo ay mag-umapaw sa kalooban ng kanyang tinitingib ng iyong kadakilaan, upang ang iyong kagandaang loob ay manatili sa amin palagian sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Para tayo po ay matulungan sa ating mga pagsubok, para tayo ay gumaling sa ating mga sakit, para tayo din ay malinis sa ating mga pagkakasala. Dalawang aral o tulong sa atin. Una, wag lang tayong tumawag kay Jesus, pero tawagin natin siyang bilang ating Panginoon. Call and profess that Jesus is your Master.
Anong ibig sabihin? Pag Panginoon mo si Jesus, dapat sundan mo siya. Dapat sundin mo lahat ng utos niya. Lahat. Hindi lang yung mga gusto mo. Sundin lahat. Hindi lang yung mga madali para sa iyo. Dahil ang pagsunod natin kay Jesus, tayo din na makikinabang. Tayo din ay pagpapalain. Pero pangalawa, palagi tayong magpasalamat sa Diyos. Ano ang nagiging hadlang ng iyong pasasalamat? Maaring ang iyong paningin, kung palagi kang nakatingin sa iyong mga problema, sa mga kulang ng iyong buhay, talagang ikaw ay hindi makakapagpasalamat. Pero bigyan mo muna ng pansin ang iyong mga tinanggap. Gaano pa kaliit yan, yan pa rin ay isang bendisyon galing sa Diyos. Kung palagi nating hinahanap ang ating cellphone araw-araw, naway palagi din nating hanapin unang-una ang ating Panginoong Hesus, ang ating Panginoon. So, before you go to your phone, go to the throne. Bago mo hanapin ang iyong telepono, kailangan hanapin mo muna at manatili ka sa Panginoong Diyos, si Jesus. So, ang aking pong assignment sa inyo, bawat bago nyo hawakan ang inyong mga cellphone, magpasalamat muna kayo. Just be aware of God's presence there in your life. Pinakamagandang pagpapala na ating tinatanggap sa Diyos ay ang buhay na ito. Kung ano ang iyong nararanasan dyan, nandyan ang presensya ng Diyos. Pasalamat ka. Look around. Pansinin mo ang iyong buhay, kung anong tinanggap mo sa Diyos. Para bumuti ang iyong kaisipan, magkaroon ka ng kapayapaan sa iyong puso at guminhawa ang iyong nararamdaman. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Kayo ay basbasan ng Diyos, makapangyarihan sa lahat, sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Ang ating misa ay natapos na. Umayo kayo sa kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos.